Guys, for today's video, I'll be sharing sa inyo itong recently na na-experience ko with Salmon Credit. Nagbigay siya ng credit line increase from before na pahirapan ng credit line increase. Yung nagsimula nga lang ako sa 3,000 pesos, ang tagal na 3,000 pesos. Tapos eventually, nagkaroon ng credit line increase. And now, additional credit line increase pa. Bakit kaya? And actually, gusto kong pag-usapan natin is yung feature ni Salmon, yung around 62 days na interest-free ng paggamit mo ng Salmon Credit. Ang gusto kong malaman talaga, kung sustainable ba talaga itong ganitong kahabang palugit sa pagbabayad. Baka kasi mas nakakasira itong ganito sa finances natin. Well, yan ang pag-uusapan natin. So, samahan niyo ako, sit back, and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na ako knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So guys, I'm not sure if you remember yung last video ko, nagkaroon ako ng credit line increase from 3,000 pesos to 10,000 pesos. Which is ito. Nagkaroon pa ako ng increase sa aking credit line with Salmon. From 3,000 pesos, naging 10,000 pesos. And ito yun guys ha. To tell you the truth, parang courtesy credit ba? Na dahil sa pangyayari, in-increasean nila yung credit line. Ayan, so nakita nyo na, nasabi ko dyan na medyo matagal sila magbigay ng credit line increase. Na matagal ng 3,000 and then naging 10,000. And sabi ko pa nga doon, ano kaya to? Dahil lang ba ginawan ko sila ng video, nalaman nila na content creator ako, kaya nila ako increasean. So may mga ganon. Pero this time, wala namang ginagawang video about Salmon lately na bibigyan nila ako ng credit line increase. So coming from 10,000 na ngayon, naging 20,000 pesos na ang credit line ko with Salmon. And guys, sabi ko nga, hindi ko to madalas ginagamit to tell you the truth. Bakit? Sabi ko nga kasi carded individual ako, so mas nagre-rely ako sa paggamit ko ng mga credit card. This is a good option for me to have, and maybe yung situation ko, hindi tayo parehas. But for some, for sure, gamit na gamit itong Salmon na to. So, nag-increase siya kahit hindi ginagamit. Pwede pala yun? Yes, pwede naman talaga. Katulad ng na-explain ko sa inyo recently with the Maya Credit, marketing strategy talaga to ng mga lending companies. And I remember one of my conversation with an official of a lending company na color yellow. Hindi ko lang siya ipapangalanan. Sabi ko, yung credit line ko, it keeps on increasing on a monthly basis. Sabi naman niya, well, yeah, it's one of our strategy na if we see customers not using their credit line, we send them a nudge in the form of credit line increase. Katulad na in-explain sa akin na they usually give customer a nudge in the form of credit line increase. Para sabihin na, ito may extra fund ka, baka may gusto kang paggamitan na. So parang ganun. Though I cannot 100% say na ganun talaga. Pwedeng periodic review, etc. 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 Ngayon, meron akong ganitong credit line with Salmon, di ba? So, ibig sabihin, kung wala akong credit card, pwede ko siyang gamitin. And sasabihin nila na, 62 days interest-free pa yan. sinong hindi matutuwa na gagamit nitong Salmon na to? Pero kung titingnan natin, kung i-maximize mo yung 60 day, wala bang effect yan sa finances mo? Kasi di ba, ang finances natin, monthly yan. Monthly tayong nagbabayad ng bills, monthly tayong sumisweldo, hindi naman every 2 months. So, anong ibig sabihin? Kapag gagamit ka ng Salmon, sa susunod na buwan na sweldo ka pa makapagbayad? Ganun ba yon? Hindi ba usually meron tayong monthly budget na inaalat na ito bayad sa bills, pagkasweldo dito, ganun, etc. etc. Etong babayaran mo sa Salmon, kung i-maximize mo yung 60 days, parang paplanuhin mo na kagad yung susunod na buwan mo na, sa next month kailangan mag-depend kasi nandun yung pambayad ko ng Salmon. Ganun ba yon? So, di ba parang, kung titingnan mo sa budgeting perspective, medyo mas nakakagulo siya ng budget. Kasi hindi siya predictable kung i-maximize mo yung 60 days. Kaya actually ako, nung gumamit ako ng Salmon, ang ginawa ko dyan is, yung lumabas na yung bill sa akin, is pinayaran ko na kagad para nakapaloob siya sa regular na monthly na gastos. Meaning na pe-predict ko siya na lalabas na yung bill ng ganitong buwan. So dapat yung bill ng Salmon kasama sa budget ko sa isang buwan. Kasi ang hirap talagang i-budget kung advance ka na kagad next month na babudgetin mo na kagad, hindi mo pa naman alam kung magkano talaga ang darating sa'yo. Somehow sa corporate, medyo predictable ang salary, but what if kung umabsent ka? Syempre, bawas din yun. Or possibly na next month pa yung bill mo, hindi mo naintindi, na wala sa budget mo, may chances ka pa na makalimutan mo na makapag-allot ng pera para dun sa due mo with Salmon. Last na lang siguro ang nakita ko, magiging applicable tong longer payment period is meron kang purchase na malaki, tipong gadget na instead na i-cash mo during this time, pwede mong gamitin
gamitin yung Salmon credit mo for a 60-day interest-free. And then instead na ibayad mo yung cash mo, ilagay mo na lang sa bank na mag-earn pa ng interest muna yung pera mo bago mo ibayad dito kay Salmon. So, di ba, yun yung nakikita kong use case. In that sense, pinambili mo ng gadget or what, ng couple of interest, kesa naman binayad mo talaga siya in cash kaagad. So, yun yung nakikita ko namang advantage kung titingnan natin yung use case scenario ng ganitong kahabang palugid sa pagbabayad. So, yeah, may pros and cons actually itong feature ni Salmon na up to 60 days na interest-free. It's really good to have. Believe me, sino ba naman may ayaw na 2 months kang walang babayaran, di ba? At wala pang interest. Pero, sa perspective naman ng budgeting, medyo nakakasira yan kasi we are budgeting on a monthly basis talaga. And kung i-incorporate mo yung 60-day na yan at i-maximize mo yan, 2 months na yung budgeting mo. Okay, for our question of the day, kayo ba, how do you usually budget your finances? Kung available sa inyo ang Salmon credit na may up 60 to 62 days na interest-free, i-maximize nyo ba yung araw na yan? Or magbabayad din kayo ng mas maaga dahil nakapaloob yan sa isang buwan na budget nyo? At bakit? So let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Guys, before we end this video, malapit na po tayo mag 200,000 subscribers. And that is the next milestone na I'm aiming to reach. And based po dito sa analytics ko, mas marami pa rin po talaga ang nanonood sa akin na hindi nakasubscribe. Sana po tulungan niyo po ako ma-reach ang aking 200,000 milestone na subscribers. And once we reach the 200 milestone subscribers, magkakaroon na naman po tayo ng pa-cellphone giveaway or cash giveaway. Ano po bang mechanics nito? Well, kailangan nyo lang po sumagot ng question of the day natin, and then basically from this video na to, moving forward until we reach the 200,000 subscribers, mamimili po ako dito ng lucky winners ng either cellphone giveaway natin or 10,000 pesos in cash. So ano pa po ba ang hinihintay nyo? Di sumagot na po kayo ng question of the day natin dito po sa comment section sa baba. Di lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Yolani1 at Yolani14039. Ang sabi po niya, very informative po talaga kayo, Mr. Pat Quinto. Thank you so much po for the additional information. Napakalaking tulong po. More power sa inyo. Kay Yolani1, yan, shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa pag-appreciate po ng content na ginagawa ko. And maraming salamat din po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Hopefully, nakatulong po talaga ang mga videos na ginagawa ko sa inyo. Maraming salamat. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!